So this is how real estate works in 60 seconds. Let's go! So ito si Ana at si Ana ay nangangarap magkaroon ng property at yung property na tinitingnan niya ay nagkakalaga ng 5 pesos. Pero yung problema, wala naman siyang sapat na pera para bilhin yung property na yon. Pero ngayon, nakakita ng oportunidad si bank para kumita. So sabi niya kay Ana, sige, willing akong pautangin ka ng 5 pesos. Pero sa kondisyon, nababayaran mo yung utang mo ng 5 pesos plus 2 pesos interest rate. So si Ana ngayon, nag-compute. Tapos sobrang tuwan-tuwa siya kasi sabi niya, okay, swak sa akin to. So binili na niya yung property and over time, yung property na yun nagkaroon ng mas mataas pang value into 10 pesos. Bakit? Kasi tinabihan siya ng office space, ng shopping center, tsaka ng school. So yung mga taon doon sabi, sino kaya yung may-ari doon? Parang ang ganda-ganda ng property na yon. So hinanap nila kung sino yung may-ari ng property na yon at nalaman nila na si Ana. Tapos ito, nag-offer siya ng 10 pesos para dun sa property na yon. Ngayon to si Ana sabi niya, sige, parang time na rin naman para mag-retire ako. Ang tagal-tagal ko na nakatira dyan at kailangan ko na ng smaller space dahil hindi ko na kayang i-manage yung ganito kalaking property. Tapos si Ana, masaya din siyang tumanggap ng 10 pesos na pera galing doon sa buyer. So ngayon, si Ana pumunta sa bank, sabi niya, ito na yung mga pinautang mo sa akin at saka yung 2 pesos na interest rate. Tapos si Ana ay nagkaroon pa at kumita ng 3 pesos. So lahat masaya, masaya si bank dahil nakapagpautang siya at kumita siya sa pagpapautang. Masaya din si Ana dahil natira niya ng matagal yung dream house niya. So, if you like more of this content, follow me. And also, do me a favor. Kung may mga gusto pa kayong malaman about real estate, comment down in the comment section below. Okay, for now, bye!